Kamusta kayo? Handa na ba kayo para sa panibagong CBC online class sa inyong tahanan? Natutunan natin ang patungkol sa baluti ng Diyos. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ang sinturon ng katotohanan. Nakapagsuot na ba kayo ng sinturon sa iyong damit? Saan ginagamit ang sinturon? Sino ang nakapagsuot na ng pantalon na masyadong malaki at nalalaglag ito dahil walang sinturon? Noong nakaraang linggo, nalaman natin na binigyan tayo ng Diyos ng baluti upang labanan ang kasamaan. Ang baluti ay isang espesyal na kasuotan na nagpoprotekta sa nagsusuot mula sa anumang pinsala at kapahamakan. Alam ng Diyos na kahit na ibinigay na niya ang kanyang anak para mamatay sa ating mga kasalanan, tayo ay matutukso ng kasamaan. Binigyan niya tayo ng baluti upang protektahan ang ating sarili. Ang baluti ng Diyos ay espiritual. Hindi natin ito nakikita. Suot ng ating katawan tulad ng ating kaaway. Ang demonyo ay espiritu din at hindi natin ito nakikita. Ngunit nakikita ng dyablo ang mga may suot ng baluti ng Diyos. Ang baluti ng ito ay may ilang piraso at malalaman natin ang kahulugan ng bawat isa. Simula sa sinturon ng katotohanan. Ang sinturon sa baluti ay isang napakahalagang piraso sa baluti ng mga sundalong Romano at ginamit ni Apostol Pablo upang ihambing ang baluti ng Diyos. Ito ay isang napakalapad na sinturon na nagsisilbing proteksyon sa ilang mga bahagi ng katawan na pinagsasama at tinitiyak ang proteksyon ng lahat. At sa ating spiritual na baluti, para saan ang sinturon ng katotohanan? Saan natin ginagamit ang sinturon? Sino ang nakakaalam? Kung paano ang sinturon ay isinusuot sa baywang, ibig sabihin, nakapalibot sa atin ang bata na bahagi ng hukbo ng Diyos ay dapat mamuhay na napapalibutan ng katotohanan. Tingnan natin ang verse sa linggo na ito na nagtuturo sa atin tungkol sa katotohanan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Juan chapter 14 verse 6. Nakikita natin sa verse na ito na sa Jesus ang katotohanan. Kaya upang maging bahagi ng hukbo ng Diyos, dapat nating sundin ang halimbawa ng Panginoong Yesus at mamuhay tulad niya. Na maging totoo, kapag tayo ay namumuhay sa katotohanan, kahit gaano pa subukan ng dyablo na akusahan ng ating konsensya sa pamamagitan ng pagsasalita sa ating mga isipan, halimbawa, walang nagkakagusto sa mga ginagawa ko. Lahat na lang ay mali. Ang bata na nakasuot ng sinturon ng katotohanan ay agad na pinoprotektahan ng kanyang sarili sa pagsasabing, "Mahal ako ng Diyos at inaalala niya ako." Dahil sinusubukan kong gawin ang kanyang kalooban, ibinigay niya ang kanyang anak na mamatay para sa akin. At kung ang bata naman ay namumuhay sa isang kasinungalingan, siya ay magkakaroon ng maraming pagdududa. Dahil maaalala niya na palagi siyang sumusuway sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang sariling kalooban. At alam niyang hindi niya pinapasaya ang Diyos. At ito ay magpapalungkot at magpapahina sa kanya. Mayroong dalawang paraan upang gamitin ang sinturon ng katotohanan. Ang una ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga katotohanan mula sa Biblia na siyang salita ng Diyos.
Paano natin malalaman kung ano ang katotohanan mula sa Biblia? Magbibigay ako ng ilang mga tip sa pamamagitan ng pagsali ng mga klase sa CBC. Pagbabasa ng mga aklat na nagtuturo ng salita ng Diyos. Panonood ng mga palabas at cartoons na Biblia. At higit sa lahat ay ang pagbabasa ng Biblia sa ganitong paraan, malalaman natin ang katotohanan at alam mo kung paano gagamitin ang iyong sinturon sa tamang oras. Ang ikalawang paraan ng pagsusuot ng sinturon ng katotohanan ay sa pamamagitan ng pagiging totoo, tulad ng Panginoong Hesus. Iyon ay ang palaging pagsasabi ng katotohanan, kahit na ito ay nagdudulot sa iyo ng kaparusahan o magbibigay lungkot sa isang kaibigan na humihiling sa iyo na magsinungaling. Ang kahinatnan ng pagsisinungaling ay mas malala pa kaysa sa kahihinatnan ng katotohanan, dahil kapag nagsinungaling ka at ito ay matuklasan, mawawala ang tiwala ng mga tao sa iyo at maaari ka pa ring maparusahan. Ngunit kapag nagsinungaling ka at parang walang nakakaalam at walang kahihinatnan, nakita ito ng Diyos at siya ay nalulungkot sa pag-uugaling ito dahil hindi niya sinuot ang sinturon ng katotohanan at hindi naging protektado mula sa mga kasamaan. Ngayon, manalangin tayo. Kayo na gustong magsuot ng sinturon ng katotohanan, mula ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili na matutunan pa ang higit tungkol sa mga katotohanang mula sa Biblia. Manalangin tayo. Aming Diyos, aming Ama, pumapasok po kami sa iyong dakilang presensya. At nagpapasalamat din po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw upang matutunan kung ano ang kahalagahan ng paggagamit namin ng iyong baluti, ng pagiging totoo namin dahil kami ay sumusunod sa iyong mga salita. Aming Diyos, tulungan mo kami na palaging matandaan at maunawaan ang iyong mga salitang ituturo sa amin. At hayaan mo rin na sa pamamagitan ng aming buhay ay marami pa ding mga bata ang makikita ka sa pamamagitan ng aming magandang halimbawa. Dahil kami po ay natuto at nakasanayang magsabi palagi ng katotohanan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo ang iyong salita ngayong araw na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, maaari na nating tapusin ang ating klase. Pero bago natin tapusin ang ating klase, maglaro muna tayo. Gawin mo ito. Sumulat o hilingin sa isang tao na isulat para sa iyo ang verse ng klase ngayon. Naalala mo ba kung ano ito? Alalahanin natin. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Juan chapter 14, verse 6. Pagkatapos ay gupitin ang mga bahagi ng salita. Maaari mo itong gawin sa magkaibang kulay ng mga papel upang magkaroon ka ng 2 kopya ng mga verses at pagkatapos ay mag-imbita ng ibang mga tao na makikipaglaro sa'yo. Kung marami ang maglalaro, maaari niyong hatiin sa 2 grupo at kung sino ang unang makakabuo ng verses ay siyang mananalo sa laro. Napakasaya na makasama kayo rito. Hihintayin ko kayong lahat dito sa susunod na CBC online class sa inyong tahanan upang patuloy tayong matuto tungkol sa baluti ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong pamilya. Magkita tayo sa susunod. Paalam!